Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na bidyong kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang misteryosong kabaong nagawa sa purong ginto na lihim na inilabas sa gitna ng madilim na gabi patungo sa selyadong bahagi ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, kumpirmado na raw ang nakapanlulumong balita na ang bangkay ni Pangulong Bongbong Marcos ay natagpuan na sa loob ng kanyang pribadong silid, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ang pinuno ng bansa ay tuluyan ng pumanaw sa likod ng mga pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Dahil sa biglaang pagkawala ng lider ng bansa, umalingaw-ngaw na ang balitang si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nakahanda na at nakatayo na sa pintuan ng kapangyarihan upang tuluyang pamunuan ang buong republika sa gitna ng matinding krisis. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang agila ng Davao na naglalakad sa pasilyo ng palasyo na may dalang selyadong dokumento ng proklamasyon, habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandara pa na sa pagluhod, sa harap ng bagong puwersang tatapos salamat ng nakaraan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil ang bawat plano ng lumang administrasyon ay tila naging abo na lamang sa harap ng bagong pamumuno na walang sinasanto. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ang simula ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng ni Chiloy Garapal, ni Cheloy Garafil, dahil sa utos ni Bangag, ang impeachment complaint natin, so isumpa na lang natin, okay? Isumpa na lang natin si Bangag na lalong magkaroon ng ITs, lalong mamaga ang iyang boto, man badodong, okay? So bototitis versus impuetment. Okay, sa kapapasok lang, alam niyo naman siguro yung mga pasabog, di ba? Na yung si Bangag ay talagang double trouble dahil hindi lang yung mga itis, diverticulitis. Sabi nga nang nag-post, sabi ni Mahal na Reyna, kung sino pa ang unang nag-post noon, talagang tama lang yung kiniklaim nilang sakit na may diverticulitis kasi dinadivert nila yung issue. Pero ako, based doon sa gusto ko ipa-visualize sa inyo, ang boto ni Bangag may bototitis. Namamaga dahil nasosobrahan. Pati yung puwet niya, hindi lang impuetment, puetitis. Kasi namamaga-maga na rin siguro yung kanyang, yung kanyang wetbox dahil nga sa pagbubuli-buli niya. So, ganito kababoy, no? Ang Bangag administration. Alright? So, dun sa video na yun, kapag nagkaroon ng premiere night, which I know nag-aantay kayo, makikita din si Zatanas na ina-assist niya talaga si Ngagva sa kanilang sa kanilang GG, na mga ganon. Mga ganong hanash. So, sobrang kadiri talaga. The reason why, gusto lang ating Shirley Temple look. O, di ba? Ano pa naman ni Shirley Temple sa lola niyo? Excuse me. Hello? Alright. Sabi, mas bagay sa iyo, ma'am, yung bago mong buhok, sabi ni Jose Marlon. Abangan nyo, at marami tayong darating na mga buhok. I love the telephone hair of yours, sabi ni Liar Ann. Oh yeah, thank you. Hindi ko akalain na babagay pala sa alindog natin to. Imagine nyo, ang lakas makaputi. Alright. So, yun ang mga bagong anong mga bagong pasabog? Siyempre, ipinaglalaban pa rin ng ating grupo na kung saan ang impeachment from the Filipino people, itong impeachment complaint ni impeachment complaint laban dito kay Bangag na ayaw nga nilang tanggapin. So mga kababayan, alam na alam talaga, napag-usapan naman na natin na the reason ayaw talaga nilang tanggapin yan kasi alam nga nila na very powerful yung impeachment complaint ni Bangag. Kaya nga nagkakaroon siya ng bototitis at saka impuetitis. Diba? Kaya siya, ginakurdam na balas siya. Kumbaga, kinakabahan na siya dahil talagang pag napalusot, which is
I doubt it na palulusutin talaga nila yan by Monday. I hope bumalik no itong ating grupo nila, dating Congressman Mike Defensor, si Attorney Topacio, Respicio, sila kong dating Jing Paras, Manong Chavit. So yun yung mga dapat talaga i-push nila ito. At sinabi nga nila sa kanilang mga interview na irereklamo nila si Cheloy amoy jotok o amoy kulob sa Supreme Court dahil obligasyon ng opisina ng Secretary General na tanggapin itong impeachment na ito laban kay Bangag. Kaso nga, puro diversion, right? Let. Hi, you're pretty like me. All right? So ngayon, ang sinasabi ng grupo nila kung Mike Defensor ay willing nga magtestigo itong si Zaldico dahil si Zaldico ay malupit na nagbigay ng testamento na siya ay naging kasabwat o inutusan siya ni Romualdez para mag-deliver ng bilyon-bilyong pera doon sa number 30 Tamarind Street sa Forbes Park. At ito ay dadalhin kay Bangag. Ulit-ulitin natin ang kadyutahan ng Bangag na ito na hanggang ngayon nakalimutan nyo na nga yung ipinangako niya na doable daw yung 20 pesos per kilong bigas na hanggang ngayon hindi yan na achieve at napagod na lang kayo ng bonggang-bongga. Di ba? Yes, sabi ni Budit. Hi, Budit. I love you, Budit. Ayan, si Mia Pochi. I love you to palangga, si Mia Pochi. Okay. Bumabata daw ako lalo. Sabi nila ito. Sa susunod kong vlog, nakita nyo, nakatsupo na ako. May tsupo na tayong bit-bit dahil sa sobrang bumagets na tayo. Alright. So, according to this complaint, impeachment complaint ng grupo nila, Cathy Binag, di ba? Whistleblower din yan. Ang isa sa pinaka mga mabibigat na nirereklamo kay Bangag ay yung since 2023, yung 588 billion unprogrammed appropriations. Alright? Ito ay sinasabi ng kanilang nakalagay doon sa impeachment complaint ay inirekomenda ang mabilis na pag-veto dahil sa umano'y vote buying at maling paggamit ng pondo. Alright? So yun ang isa sa mga reklamo. Actually, hindi lang yan. Ang pandaraya ni Bangag Jr. sa eleksyon, isa yan sa mga pasabog ni Attorney Glenn Chong, 'di ba? Noong 2022 na hanggang ngayon hindi rin sila nag-file ng defamatory or any case laban kay Glenn Chong sa kanyang Attorney Glenn Chong laban sa pasabog ni Attorney Glenn Chong na dinaya nga yung 2022 election. So ngayon, yan yung mga malupit na allegation o na grounds for impeachment ng ating mga magagaling na abogadong nag-represent dyan sa third impeachment case. Tapos, ang sinasabi pa dito, hindi siya sinasabi, no, yung grounds, di ba? Remember, the PhilHealth reserves, the budget na inilipat nila sa National Treasury na ginastos nila doon sa infrastructure chucho na para sana sa kalusugan ninyo. 'Di ba? Pero kaya inilipat sa infrastructure sa National Treasury kasi nanakawin lang ng mga walang hiyang yan. Another issue yung paggamit ng social funds 2025. Paggamit ng pondo ng Kongreso para sa, according sa kanilang reklamo, sa vote buying noong 2025. At yung pinakamalupit, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. By the way, may update yan ngayon. 2025, 'di ba? Ginigiit ng depensa natin ng ng kampo ni Pangulong, ng abogado ni Pangulong Duterte na dapat talaga pakawala na si Pangulong Duterte, i-release na si PRRD dahil wala na nga silang jurisdiction diyan kay PRRD. Dahil alam naman natin na talagang pinakidnap yan si PRRD ng mga bangag. So isa yan sa grounds for impeachment. And now, iginigiit ng ICC na sana nga talagang masanction na sila totally, na kesyo noong 2018, nung sinimula nila ang preliminary investigation, miyembro pa or state party pa ang Pilipinas. Mga kababayan, kung bakit nakakagigil, wala pa nga silang matibay na ebidensya na si Pangulong Duterte ay nag-utos
nagugurgurin. Okay? Yung mga sinasabi nilang gugurgurin. Wala nga silang ebidensya, puro fabricated witnesses yung pinresent ng mga kaliwang grupo at yung mga iginapang ng bangag administration at ng makakaliwa, di ba? So yun yung ginigiit doon sa bagong update. Okay, wag na natin banggitin yung mga Rome Statute chuchu, Basta ang buod lang ng 12 pages yon para binasa ko, iginigiit ng depensa like sa panig ni PRRD na dapat ibasura na yung ICC case na yan dahil wala na talagang jurisdiction ang ICC. So again, sabi nga nila, yun nga, 2018, nag-preliminary na kami. 'Di ba? 2018 din tayo nag-withdraw ng March. Okay, si PRRD din 2019 naging 'di ba? Jurisdiction 'yan ng mga judges sa ICC. Kung ibabasura na nila yung kaso ni PRRD para makauwi na si PRRD. Hindi nga nila gagawin yan. Dahil in-expose ko nga sa inyo yan, 2023, na nakipagsabuatan ang mga tiwali na opisyal ng ICC sa bangag. Pinakita ko pa sa inyo yung mga passports. Alam ni Zaldico yan. And I hope Zaldico will speak up very, very soon. Maraming alam si Zaldico diyan sa pagpapakidnap kay PRRD. Right, Zaldi? And I'm looking forward to see you in my dreams at mag-cheers tayo at magkapi-kapi tayo. I hope, ASAP na talaga yung mga susunod na pangyayari. 'Di ba? In-expose ko sa inyo, pinresent ko sa inyo yung ID nila. Hawak ko yung ID niya, yung passport, okay, ng mga ICC representatives. So ngayon, mga ICC officials. So hindi talaga pakakawalan si PRRD kasi nga, mga kababayan, si Bangag talaga. Okay? Si Bangag talaga at si Lisa Tanas at si Remulla, yung buwaka ng genemis na mga bototitis na yan, sana kunin na sila talaga ng mga bulating pinagapang ko at nagmagmaga na ang kanilang mga joto ba. So, anyway, mga kababayan, kung para sa what do you call it? 'Di ba ang ICC yung kaya sila nandiyan dahil kailangan mapanagot ang mga tao o yung mga leaders na tao, mga leaders sa iba't ibang bansa sa kanilang pang-aabuso against humanity or crime against humanity. Pero yung ginagawa nila, okay, pang-aabuso, okay, crime actually yung ginagawa nila, pag-aabuso sa isang presidente na 80 years old na hindi naman nangatatakas yan or kung ano man ang gagawin yan, na dapat naging makatao sila na bigyan ng provisional release ang PRRD kahit dyan lang sa Netherlands. Para naman in and out, ang pamilya ni Pangulong Duterte, makakain man si PRRD ng paksiw na favorite niya, ng tuyo, ganyan-ganyan. But syempre, harangan natin yung mga alpot. Baka magbika-bika na naman ng mga jalpot. But anyway, seriously, okay? Dapat ganun ang ginagawa ng ICC. Pero again, wala na talaga tayong maaasahan dahil nga nakaplano na yan. Dahil si Lisa Tanas, si Bangag, alam ni Zaldico yan eh. And I can't wait for Zaldico to speak up about it. You know that, Zaldi? Kasi 'di ba sa hotel mo yan. So, and at least maganda ngayon ang development dahil nga based doon sa statement ni dating Congressman Mike Defensor na nakausap niya si Zaldico at willing mag-testify laban kay Bangag Jr. kung sakasakali na ma-accept yung impeachment na yan, which is sabi nga natin, medyo 50-50 yan. Kasi ngayon pa lang, ayaw talaga nilang tanggapin yan. So ngayon mga kababayan, kaya kawawa talaga ang PRRD dahil yung battle natin sa kanya, mahirap yan dahil hindi talaga makatao yung ICC. Nandiyan dyan sila para talagang magkapera, di ba? Dapat nga singilin. Alam ko may mga provision, no, na kapag, I don't know, parang wala pa siguro sa history, no, ng ICC na kapag naipanalo natin ang PRR, let's say for example, let's just give an example na ma-acquit si Pangulong Duterte, wala silang mapatunayan na si Pangulong Duterte ay mayroong direct instruction or chain of command na sinasabi nila na inutusan itong mga pulis na ito na manggurgur, di ba? Mga ganyan. Kasi yun ang kailangan nilang mapatunayan ng mga demonyong mga kaliwang grupo sa prosecution, ICC, na nagkaroon ng direct command si PRRD
na ito, gurgurin mo yan, gaganon mo yan. Di ba kaya nga hanggang ngayon, wala pa rin silang ebidensya. Kaya di ba recently, few days ago, nanawagan ang mga yawa na, oy, mga pulis, mga ganyan, baka pwede kayo magtestigo. Dahil sasabihin nyo na inutusan kayo ni Duterte. Narinig nyo naman, kahit si Pangulo Duterte straightforward, ano ang sabi niya? Ipagtanggol ang mga Pilipino, ipagtanggol nyo ang sarili ninyo. Hulihin nyo yung mga bangag. Okay, mga addictos lahat. Okay? Ngayon, kung lumaban, doon mo lang ipagtatanggol ang sarili mo. But, we have to be honest here. Na, even ng time ni Pangulong Duterte, even before ng time ni Pangulong Duterte, pagsimula pa lang, pagkagaling pa lang natin sa pananakop ng mga banyaga, talagang talamak na ang pagtatraidor ng mga taong nakaupo, like mga police officers na yan, kasi kaya nga may mga police brutality, may mga inaapi, may mga tinatamnan ng pulburon, tinatamnan ng kaso dahil mga siraulo itong ibang mga kapulisan na ito dahil pinagkikitaan nila yung pag-extort ng pera sa mga tao randomly. So hindi natin ialis yan na may nangyari talaga nung panahon ni Pangulo Duterte na may gumurgor na mga pulis na mga tiwali. But hindi ibig sabihin na may direct na utos si Pangulo Duterte, okay, gurgurin mo yan. Walang ganon. Okay? Dahil nirehab pa nga yan eh. Nirehab pa yung mga ating mga kaibigan na naligaw ng landas at kayo mismo makakapagsabi yan. Mga kababayan, na even yung inyong mga kapatid, ang inyong mga pamangkin o mga whoever, di ba? Ay nakaligtas nung panahon ni Pangulong Duterte. So isa yan sa mga ipa-file na nakasalansan doon. Hindi pa na-file kasi hindi nga nila tinanggap, di ba? Yung impeachment complaint laban dito kay Bangag, kay Boto Taitis. Ngayon, mga kababayan, so talaga naman itong itong Bangag administration, sabi nga, sanib puwersa na, no? Ang makadilaw, ang maka-NPA, talagang sanib puwersa na sila. So, ito, binanggit ko to kagabi, ha? Na isa sa mga ginawa ni Bangag ay yung sugar order. Di ba? Yung kasabwat nila, yung mga, mga importers na nagbigay ng pera sa kanila during the campaign, kahit nakulang sa mga dokumento about that sugar importation, binanggit ko yung kahapon, at hindi tumaan sa tamang bidding, yan ang mga impeachable offense ni Bangag. Okay? And another issue, yung yung pagharang sa mga investigation laban dito sa pagnanakaw dyan sa flood control na yan at yung pagiging selective ni Bangag. So yan yung mga sinasabi ng third impeachment complaint. Okay? Pataas sa presyo ng bilihin dahil sa pagnanakaw ni Bangag. 'Di ba? Yung dinarobong mga budget for health, for education, at pagnanakaw nila at lahat-lahat na yan, mga kababayan. Alam mo, dapat talaga ma-impeach na yang si Bangag na yan. Pero again, mas mabilis kung siya ay lalong magkaroon ng bototitis. Mamaganang mabaga yung boto niya sa kajugjug niya o sa kapasupsup niya para matapos na at makalaya na ang taong bayan. Ano recently, di ba? Anong sabi ni Trillanes na pisot? Okay, ano ba sabi natin? Ano sabi ni pisot? Ay, Trillanes na pisot. Dinadaga na yung pisot. Okay? Sabi ni Rilo Bolatisheim. Di ba? Yung interview niya, haba pala ng interview niya. Ang sinabi ni Trillanes pisot, okay, na duwag. Okay, talagang duwag yung Julolis na yan, di ba? Trillanes, Julolis, Pisotis. Yan dapat ang pangalan mo. Sabi niya, so ngayon, di ba? Kahit na daw sabi niya may problema tayo araw-araw, dapat wag nating kalimutan na napakahalaga ng 2028 elections. Kasi critical yung kinabukasan ng demokrasya o ng taong bayan. Kung daw sabi niya, muli daw pipili ng mga leader o maling leader katulad ng mga Duterte. Can you believe that? Sabi niya, kung may babalik daw sa kapangyarihan ng mga Duterte, delikado daw ang bayan natin.
imagine mo kung gaano sila katakot. Kaya sabi niya, nanawagan niya, oy mga bangag, mga kaliwang grupo, dapat magsanib puwersa na tayo laban sa mga Duterte. So yan mga kababayan, ang pinaplano, kasi hindi talaga nila kaya eh. Dahil negative nga, di ba si Bangag? Negative ang kanyang trust rating, di ba? Pati yung, well, negative yung kanyang trust rating, pero positive yung kanyang boto sa